Gusto po kayo mga boss? For today's videos, ang gagawin ko po ngayon ay i-revarnish ko po itong table na ito na meron po siyang drawer. Ayan po. So, ang gagawin ko po dito ay idadark ko po siya ng kaunti kung ano yung nakikita niyong kulay ngayon. Ayan. Hindi na po kailangan nating i-strip to dahil mula po sa medyo light, gagawin nating dark. Magka-problema lang po tayo kung ang varnish po dark tapos gagawing light. So kailangan na po nating i-strip yon o kaya pipikiin natin yung varnish. Pero sa dito, ito po ay gagawin pong medyo dark ng kaunti. So gamit ko nga pala ay Buizen product po. Ito po. Meron po tayong sanding sealer. Meron po tayong lacquer flu, clear gloss lacquer at lacquer thinner. At siyempre, meron po tayong tinting color na bark amber. Tapos meron po tayong basahan. Ayan po. At meron po tayong liha. So ang liha po natin number 120 po. Ayan po. 120, 220, 240 at tapos na po nating lihain. So kailangan na po nating linisin, tanggalin yung alikabok. Gamit po ang kompresor, ginamitan ko po ng hose para po malinis ito. At pagkatapos po niyan, pupunasan po natin yan. Ayan po, lacquer thinner. Gamit po ang basahan para masimot talaga yung alikabok. At the same time, malinis na rin po natin yung tabletop na yan dahil hindi po natin alam dahil gamit na yan. Baka may mga langis po yan o mga mantika, depende kung anong klaseng o grasa. So kailangan nating punasan ng lacquer thinner para po matanggal yung mga dumi. So ngayon na malinis na siya, pwede na po nating i-sealer ito. Ayan po. Gagawin yung pag-sealer ng 2 hanggang 3 para medyo makapal po. Ayan. Tapos bawat patong, kailangan mo siyang lihain ng number 240 na liha.
yun na po yung ating sanding sealer, pwede na po nating imasilya ito. So ang gamit ko ngayon ay fade tight. So kahit anong klaseng pangmasilya po, basta para po sa varnish ay pwede po. Pwede po full tight, pwede rin po spare tight. So ayan, minamasilya ko na po. At pagkatapos po niyan, lilihain po natin, tapos saka po natin i-retouch. Number 220 na liha. Ayan po. Ayan po ang gagamitin natin ngayon para po sa pagliha ng ating mga pinagmasilya po. Po nating lihain yung ating masilya at ma-retouch na rin po yung mga pinagmasilihan gamit po ang pencil brush. Ang ginamit ko nga palang pang retouch dito ay yung tinting color na Bart Amper, yung pinakita ko po sa inyo kanina. So nilusaw ko po sa sanding sealer at yon ang pinang-pencil ko. Ang ginagawa ko po ngayon ay ina-adjust ko po yung mga light areas. Meron kasing mga light dyan na area ng kahoy. Dahil niliha nga po natin yan. So hindi po kailangan ang malakas na hangin at hindi rin po kailangan ang malapad na pagbuga, gawa ng mag-a-adjust ka lang naman. So ganyan po ang technique. Pagka tayo po ay nag-a-adjust, kailangan po nating hinaan yung hangin at kung pwede papilugin natin yung buga para po hindi tayo mahirapan. Ayan, pagkatapos niyan, saka po natin buuin. So pag nabuo po yan, maganda na po siyang tingnan. Siya nga pala, ang table na ito ay second hand ito. Binili lang po ito ng may-ari dahil gagamitin po sa estudyante niya. So medyo patapo na nga siya, kung napansin niyo po kaganina nung hindi pa ginawa. Lalong lalo na palutsina siya. So, kung napansin niyo may mga dark areas dyan. Ayan po, napansin niyo may mga dot dyan na mga dark areas. Yan po talaga ang ng haspi ng palutsina. So, meron po siyang mga ganyan. Hindi naman natin pwedeng tanggalin yan dahil yan po ang natural na haspi ng palutsina. So, ang instruction sa akin na mayari, i-dark lang po ng kaunti at medyo papulahin. So, sabi ko, mahogany. So, ang resulta po nito, mamaya makikita nyo po sa bandang dulo nito. Makikita nyo po yung kagandahan ng kulay ng mahogany.
Pagkatapos po natin i-adjust ang kulay, so kailangan na po nating ipitin ito ng sanding sealer. Pagka buisin po ang sanding sealer ay 3% po ang ihalo ng lacquer flow, 20% yung lacquer thinner. So gagawin po ito ng 2 patong po para medyo mas makapal at maprotektahan talaga yung kulay sa ilalim. Ngayon po natuyo na po yung ating sanding sealer, yung 2 patong po na sanding sealer. So lilihain na po natin. Ang ginamit ko po dito ay number 240. Ayan po. Dahil sanding sealer pa po siya. So pagkatapos po niyan, bubulihin po natin para mas makinis po ang resulta ng ating trabaho. Matapos po nating bulihin at naliha na rin po, so pwede na po nating i-top coat ito. Ayan, clear gloss lacquer po. Ang clear gloss lacquer ng Boysen ay hanggang 10% po yung lacquer flow, basta pang top coat na, at 20% naman yung lacquer thinner. Ayan, gagawin po ito ng hanggang 3 patong, tapos lihain siya ng number 400 bago po ang final.
Ito po yung ating finish. Ayan po. So palutsina na kahoy po ito na ginawa po nating kulay mahogani po. Palutsina na nga, ginawa pang mahogani ano. Anyway, kulay lang naman yan at yan ang gusto ng may-ari. Naway nagustuhan po ninyo ang ating trabaho ngayon. Ayan po. At kung nagustuhan po ninyo, naway mag-iwan kayo ng like, mag-share po kayo, mag-comment kung mayroon kayong gustong itanong, at huwag po ninyong kalimutang i-subscribe ninyo ako with notification bell nang sa ganun makita po ninyo ang mga gagawin ko pong upload dito po sa ating channel. Maraming salamat po.